Nako, heto na po mga kaubayan. Dirty tactics, blackmail. Nako, big good news, matinding banggaan, majority black, pumalag na. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagtetrending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, no, Senator Jinggoy Estrada. Nagsalita na po mga kaubayan patungkol po sa pagpe-pressure sa kanya ng majority black. Ayan mga kaubayan, sabi po dito sa ang balita ngayon, sabi po ni Senator Jinggoy Estrada, ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po akong inalok na talikuran ang majority black. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. I will remain firmly with the majority black under the leadership of SP Alan Peter Cayetano. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Ayan mga kaubayan. Saludo po tayo dito. Kay Senator Jinggoy Estrada. No? Pero kanina po mga kaubayan, kaya po nalagay natin sa thumbnail natin, no, yung dirty tactics blackmail. Kasi mga ka-review natin, no, kung ikaw ay binigyan ng kondisyon para gawin ang isang bagay na hindi mo gusto, yan po ay tinatawag mga kaubayan na blackmail, no? Bina-blackmail po nila. Correct me if I'm wrong, hindi naman tayo legal expert, pero yun po kasi agad ang pumasok sa isip ko no? Pero kayo mga kaubayan, kung may naiisip po kayo na maliban po sa blackmail na pasok para kasi crime po yan di ba? Ang blackmail ay isang krimen, no? Crime po yan. Di ba? Yun po kasi agad yung pumasok sa isip ko. Pero kung mayroon pa pong ibang kayong naiisip, no? Na maaaring ikaso sa kanila, for example lang ano po kaya yon? Sa akin kasi blackmail po agad ang naisip ko Kasi inaalok po siya ng something, na yung something po, inalok po siya na i-atras yung kaso, para lang, i-atras yung kaso niya, pero pupunta po siya sa minority, mga kaubayan, di ba? Bumaliktad siya. So for me, pasok na pasok po yan sa blackmail, mga kaubayan. I think, kasi yun po ang description ng blackmail, no? Grabe, no? Napaka-dirty talaga, napaka-rumi ng mga tactics na ginagawa nila. Gagawin po nilang lahat para lang talaga, sila na naman ang humawak ng liderato ng Senado. Pero bakit kaya nila ginagawa yan? Mamaya may titingnan po natin yung ilan po sa mga rason kung bakit talagang gustong-gusto nilang maibalik sa kanila yung liderato ng Senado. Okay? Ito po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Raizel, be strong, sir. Ayan na Nakatutok po ang sambayan ng Pilipino. God will protect you. Lahat ng dasal ng mga Pilipino sa inyo. Ayan. Laban lang po Senator Jinggoy Estrada at buksan ang katotohanan sa flood control na yan. Correct. Bakit ang daming mga bobo at tanga dito sa mga katwiran nila? May tunay na taong lumalaban para sa kapakanan ng taong bayan kahit hirap na ang kanyang pinagdadaanan, pero ang mga hudas pa rin ang pinag-iisip ng ibang tanga. Correct, di ba? Yung iba dyan nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, hindi natin mabasa, no? Kung sila ba ay talagang totoong Pilipino or para sa maleta lamang, no? Pero magtataka kayo mga kaubayan, no? Kung condition lang pala, if it is only condition, no, na pag ikaw ay pumunta sa amin sa minority block, okay, lahat ng kaso mo ay hindi na itutuloy. So meaning mga kaubayan, hawak pala nila ang Sandigan Bayan, di ba? Kasi mga karibin natin, nilabas na po ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest para kay Senator Jinggoy.
So, ang Sandigan Bayan pala nakadepende lang sa magiging sagot ni Senator Jinggoy, mga kakabayan. Kung, di ba? Kung pumunta pala, kung bumaliktad pala sa Senator Jinggoy, papunta po doon sa minority, ibig sabihin hindi siya kakasuhan ng Sandigan Bayan. Aba, eto mga kababayan, kilalanin po natin yung mga yung mga justice, no, yung mga hukom ng Sandigang Bayan na nag-issue po ng arrest warrant versus Senator Jinggoy for plunder. Ito po ang tanong dito mga karibin natin, namalitahan ba kayo? Diba? Kayo pong mga ito, bago ko basahin yung mga pangalan nila, namalitahan po ba kayo at nakadepende lang sa magiging sagot ni Senator Jinggoy Estrada ang inyong pagdidesisyon? Diba? Kung bumaliktad pala sa Senator Jinggoy, kayo ba ay itutuloy nyo pa rin yan na pag-issue ng arrest warrant kay Senator Jinggoy? Diba? Maraming mga tanong na dapat natin malaman, no? Ang mga sagot, no? Unang-una, namalitahan po ba kayo? Yan po bang paninindigan ninyo? Ay yan pa rin ba? Kahit bumaligtad si Senator Jinggoy, pumunta sa minority block, yan pa rin ba? Mag-i-issue pa rin ba kayo ng arrest warrant? Di ba? Ito po mga kababayan, para malaman po ninyo kanilang mga pangalan, no? Ito po, lakihan po natin to, i-zoom in lang natin para mas makita natin, yan, dito. Di ba? Una, Presiding Justice Salvi Villa, 3 pesos. Ayan, I don't know, 3 pesos ito kasi Pilipino naman, di ba? Chairperson, mga kaubayan, siya rin po ang Presiding Justice. Okay? Sir, Your Honor, namalitahan po ba kayo? Yes or no? Di ba? Associate Justice Mary Ann E. Corpus Manyalak. Anong tawag dyan sa kanila? Honorable, hindi. Ano bang tawag kanina? Nabanggit ko na yun eh. Diba? Anyway, Madam, okay. Madam, namalitahan din po ba kayo? Your Honor, ayan, Your Honor, namalitahan din po ba kayo? Diba? Kasi agad-agad naman kayo naglabas ng arrest warrant nang nasabi lang ni Senator Jinggoy na maninindigan ako. Diba? Maninindigan ako. Agad sila naglabas ng arrest warrant. Okay? Pangatlo po, mga kabayan, Associate Justice Hener M. Hito. Ayan na, Hito or Gito. Ayan, mga kabayan, sila po ang naglabas or nag-issue ng arrest warrant versus Senator Jinggoy Estrada. Na which is, mayroon po sanang kondisyon, di ba? Yun nga, kung pupunta siya sa minority, hindi siya kakasuhan. Pero nanatili po siya sa majority at naninindigan para sa katotohanan, ayan, inisyuhan agad ng arrest warrant. May malitang involved siguro dito For example lang. Lagi natin bibigyan ng for example. No? For example lang, baka mayroon pong involved. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, may involved bang malita ngayon? Balita natin, malaki na naman po ang inutang ng ating gobyerno. Saan kaya yun mapupunta? Diba? Yan, napapaisip tuloy tayo mga kababayan dahil po sa mga revelasyon ng ating mga magigiting na 18 Marines, di ba? Anyway, ito po mga kababayan. Ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. At ito, no? Pero ito po, basahin muna natin yung ilan po sa naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Bronson Reyes, magnanakaw pala si Jinggoy ay sa bagay, puro magnanakaw pala idol ng mga DDS. Nako, ikaw talaga. Think before you comment and think before you talk, no? Mag-isip naman kayo, kayong mga loyalistang bangag, no? Bago kayo mag-comment, bago kayo salita, no? Isipin nyo naman kung ano talaga ang nangyayari, di ba? Alright? Kasi kahit manahimik kami, mapapahiya pa rin kayo, di ba? Sana balikan ni BP Sara kapag presidente na siya. Correct, no? May araw din po itong mga inayupak na ito mga kababayan, no? Ito na po mga kababayan yung sinasabi ko kanina.
Teka lang. Ito, oh. Ito pala muna, oh. Sabi po kasi dito ni Rafi Tulpo, no? Dalawang tulpo pong pag-uusapan natin, Sabi po dito ni Tulpo, we have to debate on it. Kaso kapag halimbawa hindi nila susunod, ang patakaran na yan, mag-walk out ulit kami. Mag-walk out kayo, pakialam ng taong bayan sa inyo. Mabuti nga, magtuloy-tuloy na kayong mag-walk out dyan eh. Mag-resign na lang kayo. Di ba? Huwag na kayong pumasok. Ngayon, ayupak na yan. Kay Senator Bato, mga kaubayan, nagre-reklamo kayo kasi absent ang absent. Tapos sabi nyo, sumusweldo naman. Mas malala kayo. Pumapasok na kayo, nag-walk out din naman kayo. Diba? Kung baga sa school, nagka-cutting classes pa kayo. Hindi yan magandang halimbawa para sa kabataan. Diba? Kailangan, kung natatalo kayo sa debate, magtulungan kayo na mairaos yung debate. Diba? Hindi yung nadidihado lang kayo sa debate, walk out agad. Diba? Walk out agad, mga kaubayan. Well, anyway, isa lang pong sasabihin ng taong bayan sa inyo. Wala kaming pakialam kahit mag-walk out na kayo habang buhay. Diba? Mas maganda nga yun eh. Diba? Mag-resign na lang kayo. Diba? Tinakot nyo pa ang taong bayan sa mag-walk out ulit kayo. Mag-walk out kayo. Pakialam namin, diba? O kayo mga kababayan, may pakialam ba kayo kung mag-walk out ang mga inayupak na ito? Diba? Wala naman, diba? Ay naku, sinong tinakot ninyo? Matagal nang takot ang mga Pilipino. Huwag nyo nang takutin pa. Baka mamaya hindi nyo makayanan, di ba? Anyway, eto po, speaking of takot, mga kababayan, speaking of takot, eto po ang kinatatakutan nila. Eto po, sabi po kasi dito mga karibin natin, no? Dating Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay isang senador na, ng ACT-CIS party list nakatanggap ng magkano? 7.03 billion budget allocation sa ilalim ng DPWH for fiscal year 2025. Ayan na. Kaya naman pala. No? Kaya naman pala mga kababayan, na ayaw niya na matuloy yung hearing sa flood control scandal dahil siya pala ay nakatanggap ng bilyones, hindi lang bilyon 7.03 billion budget allocation sa ilalim ng DPWH for fiscal year 2025 mga kababayan. Nako po, ano po ang masasabi nyo dyan mga karabin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. For this opportunity. Yun. Mga faith. Marami na naman masusunog dyan. Hindi kasi marami nagagalit. Bakit ba daw si Senator Cayetano ay lagi nagpapasalamat sa Diyos at nagkukot sa Biblia? Abay, dapat lang naman. Hindi, dapat lang naman. Bakit ba kinasusunog pag nag-aano yan? Sana kung si Senator Cayetano isang pare na nandun sa Nyorn Hub. Diba? Nakasama sa mga manyakol na group sa Facebook. Sana kung siya ganun. Tapos nag-quote ang Biblia, yun, masama yun. Diba? Tapos dati ka pang addict. Dati ka nang drug addict. Tapos nandun ka pa sa group ng Facebook na nandun yung mga manyakol. Nandun yung mga iskandal. Yun, pag nagsalita ka ng tungkol sa Diyos at sa Biblia, medyo napaka-hypocrite doon. Pero si Senator Cayetano, alam naman natin, kitang-kita nyo naman sa kanyang pananalita, pakikipag-usap sa mga tao, makikita mo talaga yung nag-shine. Kaya, ayaan nyo na, kayo talaga, Family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course, our prayers doon po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Gideltis. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-usapan dahil sa puso. Baka isipin na iba, bakit parang bulol ata si Senator Cayetano? Hindi po siya bulol. In-enhance ko kasi yung audio. Mali pa pala. Sandali, mali. Ulit natin Mali yung, kasi mali spelling ko dyan. Baka mamaya sabihin na naman ng mga, alam mo na, yung mga, sasabihin ng iba dyan, bakit ganyan? Mali pa spelling. Wait lang. Kaya na-realize ko yan at binago ko, ginawa ko ng enhance. I thank God for this Yan. Huwag kayo masyado mainit ulo. Facebook family, mga kaibigan Dali natin lang. sa media. Kamo naman ngayon dyan. Yan. Hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers doon po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Gideltis. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-usapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves,
how important is democracy to Ayan. ourselves. That's the first point. How important is democracy? Ayan. Hindi, kasi may relation doon sa sinabi niya, di ba? Meron sinabi doon na pag ang righteous ang namumuno, nagdidiwang ang taong bayan. Pag, hindi, ito, totoo ito. Biblical, sobra. Pag nagdidiwang ang taong bayan. Kaya nga, bago bumaba si Pangulong Duterte, ang taas pa rin po ng net satisfaction rating niya. Pero sabi nga dito, pag ang namumuno ay tiwali, alam natin, hindi righteous, medyo sablay, nagiging negative 15. Hindi po yan, nasusulat po yan, ha? Oh, kaya nga tama eh. Gumawa ka ng tama, grabe yung iyong net satisfaction rating. When the righteous is ruling the country, matutuwa ang taong bayan. Important. In personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? Mismo. So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, Mhm. the people rejoice. Mhm. When the wicked rule, Mhm. people grow. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay Medyo nagkamali lang si Senator doon, ha. Ang tamang doon, Proverbs 22 verse 2. When the righteous are in authority or rule, the people rejoice. Kasi ang ginamit niya doon sa pangalawa, grow eh. Mali po yung grow. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yun po yung tamang eksakto, verbatim. Kasi siyempre, iba-iba interpretation ng book. Diba? Depende po yan kung sino yung nag-interpret po. Pero iisa po ang diwa niyan. EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinagalaban o tinanim, maganda po ang haanihin. Pero Mhm. when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may Yun, consequences. natama niya. May consequences ang paggagawa na masama. Yun. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because Hindi pala grow. People grown. Tama siya. Sorry naman. men and women have their weaknesses, Kasi by the way, auto-caption po yan. Kaya nagkakamali yung caption. Ha? na-develop ko yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Yun, importante yan. Interdependent, ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. Mhm. Pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang na may iutos to, wala Yun. nang check and balances. Ayun, correct. So, pakulit-kulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpilit ng SP at ng mga komite. So yan mga kaubayan, so klarong-klaro po na ang Senado ngayon ay independent body, no? Walang kamay ang Malacanang, hindi sila hawak sa liig ng Malacanang. Hindi po sila hostage ng Malacanang. So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video yan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.